the plenary debates of the 2026 budget on general principles in the presence of DBCC officials. Sinabi niya na base sa usapan nila ni Yusek Bernardo, meron siyang may mga taong nagne-name drop sa Pangulo, tulad ni na Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar. Nagutos kay Saldico na ipasok sa BICAM yung insertions ng 100 billion. Panoorin po natin ang video, Mr. President. Sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, itadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi na ipon, because March 11, Ngunit kailanman ay hindi po naimbitahan si Yusek Adrian Bersamin upang harapin at linawin ang akusasyong ito na mismong chairman pa ang nagsiwalat sa plenaryo. Earlier, on November 14, 2025, in an ambush interview, he already disputed the statement of Saldico about the alleged 100 billion insertions allegedly made by the President in the BICAM. Ang malinaw rito, Mr. President, ay magkakaibang pahayag at pagkakaunawa sa parehong issue. Isang senyalis ng kontradiksyon na posibleng pagmamanipula na dapat sana'y malinaw at tapat sa publiko. This becomes particularly concerning in light of the second supplemental affidavit of former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dated November 10, 2025, where he disclosed that he handled 5 billion worth of projects for former DPWH Secretary Manuel Bonoan each year from 2023, 24 to 25, with kickbacks of 15% therefrom. From this kickback, 75% will be shared by Bonoan and Cabral. The 25% goes to Bernardo. Pinayagan din ng chairman ng PRC ang pakikialam ng DOJ sa mga pagdinig, lalo na sa pagpili ng mga gagawing testigo sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito ay sa pamamagitan ng sapilitang pagre-require ng restitution na hindi naman hinihingi ng batas. Hindi rin po binigyan ng pansin ang mga naging kaganapan sa number 30 Tamarind Street, South Forbes, na binigyang diin ni Saldico sa isa sa marami niyang video revelations. Sinabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 1 billion sa lugar na yon, 200 million noong December 2, 2025 at 800 million noong December 5, 2025. Ayon po kay Saldico, ang paghatid ng 200 million ay ginamitan ng isang Grandia Elite. Yun namang 800 million ay ginamitan ng dalawang Grandia Elite. Ang mga ito ay tinanggap di umano ni Yusek Jojo Cadiz sakay ng kanyang Toyota Fortuner kasama ang kanyang driver. Ang mga perang ito ay inihatid daw sa bahay ng Pangulo sa Naray Street gamit ang mga nabanggit na mga sasakyan. Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin at maimbestigahan ang bagay na ito. Sa Yusek Jojo Cadiz at ang kanyang driver, ang mga opisyalis ng korporasyon na may-ari raw ng bahay, si Nelson Go na dami raw ni Martin Romualdez sa nasabing korporasyon, ang security agency na bantay sa nasabing lugar upang makuha ang logbook ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan noong December 2 at December 5, 2025, o kaya ang CCTV footages para makilalang ganap ang mga sasakyan at drivers na may dala ng mga sasakyan at sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa halip, ang tinawag po ay dalawang babae na nagtakip pa ng muka at hindi nagbigay ng sworn statement sa mga miyembro ng BRC. At nung tanangin ko sila, napansin naman po ninyo, Ginoong Pangulo, ang chairman pa ang sumasagot. Given the seriousness of these allegations, one cannot help but ask, why has Yusek Cadiz not yet been invited to testify before the BRC?
The public deserves answers, but some key witnesses remain uninvited. In the same second supplemental affidavit of Bernardo, he further alleged that at least 5 cabinet secretaries and several undersecretaries had allocables recorded in what has come to be known as the Cabral files. On December 27, 2025, in a radio interview over DWIC, the BRC chairman echoed Bernardo's statement. At least 5 cabinet secretaries and some undersecretaries had allocables amounting to billions in the controversial 2025 budget. But the only names revealed were former DPWH Secretary Manuel Bonoan and former Executive Secretary Lucas Bersamin. Who are these other unnamed secretaries? And were they the same secretaries referred to by Bernardo in the second supplemental affidavit? We may never know, because they were never invited in any of the proceedings, despite the chairman's apparent knowledge of who they were. So one cannot help but wonder if the chairman himself knew about their identities and their involvement in this whole mess. Why were they not summoned in the succeeding Senate investigations? Why were certain individuals being shielded from scrutiny? Is there someone up there who would have been implicated or whose name would have been inevitably exposed had they been made to appear before the Senate? Mr. President, the matter does not end here. On February 24, 2026, a press conference was held in which one Attorney Levy Baligod presented the joint affidavit from 18 former members of the Philippine Marine Corps, a former enlisted personnel of the Philippine Army, and a reservist of the Philippine Army. The affidavit alleges that they were involved in the delivery of maletas filled with cash to various recipients, purportedly under the orders of Saldico. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ng kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila ipaharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba? Halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian. Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyahan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila ay inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Eh sila nga inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong,
Ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Ayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay inahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglimas sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan naman ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.